Karamay nyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Sogod. Radyo Pilipinas, 104.7 FM. Sa iyang ika-40 anyos na pag-alaga, PBS, Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte, 104.7 FM. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:05 na sa Kabundagon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag mga sukintig paminaw. Mayong buntag gikan diri sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte. Mayong buntag sa padayong nagpaminaw sa ilang mga radyo sa 104.7 FM ug sa atong Facebook page live and across sa atong mga Facebook pages na ipod sa uban pa natong mga partner agencies. Ikan sa Philippine Information Agency ug Radyo Pilipinas Calbayog ug Radyo Pilipinas Borongan. Welcome mga kaigsunan ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Lunes, Abril 7, tuig 2025. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan, Ruel Bugnos, atong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board, si Sir Noel Palugod. Mag-uban-uban na sab kita sa usa ka oras nga puno sa impormasyon o kasayuran ikan sa mga sister agencies nato, no? Under the Presidential Communications Office. Kamusta ba ang inyong Monday morning? Ato nga ipanghinaot sa kanunay, no? Okay ra ang inyong kahimtang diha? One week to go before atong i-obserba, no, ang Holy Week. And so far, padayon po ang kampanya gyud sa atong mga local officials
Again, in relation sa maabot nga national ug local elections sa sunod nga buwan. Bueno mga kaigsunan, atong sugdan ang pagdawat og mga pasyonang impormasyon usab gikan sa tong mga kauban nga mga istasyon. But first, ato sa ding igrito ga maayong buntag. Maupay nga aga kan Atipen Pumida diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan. And of course, atong kauban usab diri sa Radyo Pilipinas Calbayog si Ate Suzette Pretencio. Lagi dito maglangan mga kaigsunan atong sudan pagpadawat og mga pasyonang impormasyon for today. Ay naka-standby na sa Pikas Linya. Maupay nga aga Atipen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Atipen, good morning. Yes, good morning. Maupay nga aga Arwel, anay ha? Adiyan aton. Good morning. Yes, Arwel Bugnos, good morning. Maupay nga agan, mga tigpamati di da Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte. Pagunguna ni Sir Dindo Alaras, maupay nga aga. Sugad man nga dakan Suzette Pretencio. Good morning, Suzette. Anato na mga kaupdanan dida Radyo Pilipinas sa Calbayog. So with Sir Rodrigo Victoria, PAA Biliran, maupay nga aga. Atipen Pumida ini di estasyon DYES, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Andam kami didi para na pagpadangat nato na mga balita impormasyon na hikay na bugos nga puwersa na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinagito na pangunguna ni Ate Ruth Rivera Bunda. Adigi hapon ito nato na technical side, pangunguna ni Chief Tech Joey Policarpio. Sugad man na nato na kahampang di Master Control, Engineer Alquin Baldonido. At ipen Pumida ito na iyo kahampang pariya ng adlawhan na Lunes, April 7. Ato na taramdan na good morning Eastern Visayas. Pagtaga panahon cloudy kami didi syudad hito na Borongan. Kanina pa na kaagahan na tinarihtihan kami. So diri gud sugad hin kamapasok kung ikukumparahan na kakilip madlaw nga panahon didi syudad na Borongan. Sugad man adto na ibang mga bungto didi ato na probinsya na Sinirangan Samar. But okay la para ito nato na mga paraguma. Pagtaga kuryente, waray manato na didi nakikita nga paabiso adto na Isamelco, bahinhin na sked power interruption. Salit paglalauman nato adto na tuloy-tuloy nga serbisyo ito nato na elektrisidad, pinaagi ito na Isamelco. So gadman adto na NGCP waray gihapon na sked power interruption. Pagtagatubig gihapon tuloy-tuloy ba ang awas ito ang gripo diday utagsa nga Panimalay. Oray maliwat abiso adto na Borongan Water District. Salit okay, all right ito na serbisyo pagkayana ito na BWD. Samtang pagtaga Pasi Orden didihaton bugos nga probinsya hito na Sinirangan Samar, okay mandaman generally peaceful kami didi ito na bugos nga probinsya. Da mga salamat nga dahito nato na mga kaugop kabakyang bintinar hadto na Kamurayawan, labi na yan na nga padayon ito na wala to ito na kampanya ato na mga lokal nga kandidato. Ato nini bintinar para hadto na mga supporters sinayhinay la kita ito na politika lumalabay la. Samtang ikatulo na yan kaadlaw na porka holiday didihamon na syudad na Borongan, kataliwan igpatuman adto na executive order nga ginapalusad ni Mayor Dayan hapanuyo diri na magsarang pa na sakit hababoy nga African swine fever. Una ini ka barangay na kumpirmar dito hinasa nga piggery hasakub hadto na Eastern Samar State University main campus Borongan. Atong laging papahinumdum subay hadto na paanunsyo hadto
aton LGU Borongan nga bawal yan na ang pag-ihaw, pagbaligyahin baboy nga locally produced. So may dayan na nakaantabay na nga checkpoint. An tipasulod nga di Borongan City aday ni himumutang barangay Kamada o barangay Kabong nga una na nga ni hini mahagot gihapon adton control border checkpoint na provincial government. So aday ni himumutang bungtuhan lawaan og Taft. So diri mag-iha magkakamay gihapon hin the population kun kaling adto na mga baboy nga within 0.5 kilometer radius tikang hadton na red zone na mismo pigiri hasa kubini hiton ESO barangay Maypangdan syudad hiton Borongan. Oras ka barangay nga 13 minutos na nakalabay alas 8 haaga ilatag na adto na mga dagko nga mga sumat estihanon. Parinang adlawhan na Lunes Abril 7. ASF Border Control State of Calamity syudad na Borongan tungod na ASF outbreak ginaparigunan han CDRRMC. Mga pitada pagpugong nga diri magsarang pa adton ASF Borongan iginlatag. Samtang bahagot nga monitoring na Project Lawa at Binhi Habungtuhan Dolores padayon nga ginbubuhat han DSWD-8. Probinsya ito na Eastern Samar sa ito na pinakamahimya nga probinsya. Yan ang pinili ay subay ni hadto na pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Butch Biato. Amin ni kabarangay adto na mga laray Iluhan, mga dagkeng nga mga sumat tikang didiha probinsyan sinirangan Samar kanay detalye ato nilalatag dinila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Yes, damo nga salamat Ate Pen Pumida sa imong mga pasyon ng informasyon for today. And good morning usab sa imong mga kaubanan there, of course led by our station manager Ma'am Ruth Rivera Abunda. So good morning sa kinatibuk-an da sa RP Borongan. Okay mga kaigsunan, dito maglangan ato po isunod ang laing pa nato nga kaubanan usab. Dirita sa syudad sa Calbayog, maupay nga aga kanimo dida Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Suzette, maupay nga aga. Yes, maupay nga aga, Kuya Ruel. Ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Maupay nga aga liwat Ate Pen, ngan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Sa ngalan sa nato na acting station manager Hinaro Novelon, ako na yung mga kaupod yan ng Lunes, Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa aton Master Control, Sir BOS Sir Louie Halalon, ngan si Kuya Ezra Taro. Yes, it's another Manic Monday, ano? O, tikang naliwat sa naton sa kasimana nga pagtrabaho. So, hopefully, kita nga tananin nakag-rest, ano? Para we are fully energized. Ngan prepared kita sa mga miskanano nga aton, matubang nga challenges, ano? Yan na nga another work week. So, anyway, dito sa syudad San Calbayog, sa doon naglabay nga weekend, ano? Talaga man good nga ready na kami for the summer. Oo, kay mapaso na ang panahon dito sa syudad San Calbayog. Ngan sa pagkangayana nga ni, ano, nagpapasikat si Mr. Sun. Oo, mapasoya na naman nga di temperatura din na kami sa 27 degrees Celsius. But it feels like 35 degrees Celsius. Oo, pero diri gihapon kita ano nga magtagya kay pero gihapon san chance nga pag-uran as based by the forecast ano. So niyan nga mga around 12 noon to 1 PM may adasan 51% nga pwede nga mag-uran. So dara lagi hapon kita sa naton mga pananggasan uran. Like an payong kay iton pwede man gihapon ito naton maging panangga sa sobrang sirak san adlaw. Oo, para maproteheran nato na naton mga skin, 'di ba, against UV rays.
Sa peace and order naman, so, dito sa Syudad San Calvayo, good news, waray may mga nahi-report na mga kaso sa krimen sa naglabay nga weekend. So, mahimyang yan na ang Syudad San Calvayo, ginabi na yan na campaign period. So, hinauton ta nga magduro-diretso ini hangtod saan katapusan saan aton election afterwards pa sa naton election para talaga man good nga maging mahimyang naliwatanon perinsaron sa Syudad San Calvayo. Aton mga Calbayog nun. So, kato naman kita saan aton kuryente. So, sa pagkayanano, ato na aton sa Malco 1 sa San Jorge sa pagdumara sa mobile co-op. Oo. So, sa mga taga San Jorge, didangan, mga hipid nga munisipyo nga mga barangay. So, kato na lang kamo sa San Jorge, kay may adasira sa mga services offered like an pre-membership orientation seminar, application para sa new connection, transfer of meter, location sa meter, net connecting so sa mga karig mag-avail again bisita na lang kamo sa Malco 1 covered court para sa avail sa itong mga magkadurodilain nga services. Samtang nagpagawas liwatan sa Malco 1 sa scheduled power interruptions. Oo, sa mga namamati sa ato niya pagkuha ka mo sa iyo mga ballpen nga, sa iyo mga ballpen nga notebook or papel kay medyo damo-damo ini nga mga petsa nga mawawadaan sa kuryente. So, ini because magpapadayon ang massive line clearing para maiwasan ang tigda nga kaparong sa kuryente tungod sa mga tanom usak nga nakakapekto sa linya. So, adin mga petsa nga apektado nga mga lugar. Yan ang Lunes, Abril 7, tikang 8:30 a.m. to 5 p.m. Mawawad-an o mapaparong sa kuryente ang Kapookan Substation pakadto sa Barangay Tanval to Himalandrog. Sa 9 a.m. to 4 p.m. naman, mapaparongan kuryente sa San Agustin Substation pakadto sa Barangay Bahay to Barangay Core, Santa Margarita. Sa buwas naman nga adlaw, April 8, Tuesday, mapaparong ang kuryente sa San Agustin Substation to Barangay Bangon to Barangay Kambay Pangsanghan tika nga alas 9 san aga hangtod alas 4 san kulop. Pagka Huwebes, April 10 from 8:30 a.m. to 5 p.m. mapaparong ang kuryente sa Kapookan Substation pakadto sa Barangay Campiig to Barangay Camperito, Santa Margarita. Pagka 9 a.m. to 4 p.m. naman, mapaparong ang kuryente sa San Agustin Substation pakadto sa Barangay Cagtutulo to Loserdone sa Bungto, Santa Ragnan. Pagka Biyernes, April 11 from 9 a.m. to 4 p.m. mapaparong ang kuryente sa San Agustin Substation tikang Barangay Mabuhay to Barangay Canmuros, Santa Margarita, Samar. So para sa itong mga residente sa mga nasabi nga lugar so magpreparar ka mo sa sini nga mga petsa, pag-charge ka mo sa niyo mga gadgets, power banks para may nakamong gamiton, especially nga medyo mayayahin halos one day nga pagkaparong sa kuryente. So pahinomdom sa Malco 1, ini nga ginhimo nga line clearing activities inakasubay sa direktiba sa National Electrification Administration o NEA para masiguro ang reliable matatapuran nga supply sa kuryente yan ang ati-arabot nga eleksyon. Alright, kato naman kata sa ton tubig. So, ang Calbayog Water Company Incorporated, good news, kay waray sira nagpagawas sa advisory sa pagkawara sa abid sa tubig. So, mga pa yan, diretso na serbisyo. But,
magkita-kita lalit kita no, sa era Facebook page sa Calbayog Water Company Incorporated para pagkita kung may adaman mga emergency nga advisories and low pressure or to no water atikang sa aton Calbayog Water Company. Alright, adin natin mga headlines aton top stories of the day. Yan ang Lunes sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Daycare Center sa siyudad San Calbayog umabot na sa 150 isais. Mga isda na aresto sa daram tungod sa illegal nga pagpangisda. Samtang ogmo member voluntaryo nga nagsurrender sa Matuginaw, Samar. Ngan mga estudyante sa Allen National High School nagdara pasidungog sa pagdaog sa Philippine International Math and Science Olympics o PIMSO 2024 to 2025 final round. Ayaw ka mo pagparong sa niyo mga radyo ngan pagbaya sa niyo live stream sa FB and YouTube kaya ato nini iglalaygay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dengan salamat Suzette Pretencio para sa pasyonang impormasyon. Medyo taas-taas gid ay nga mga lugar, daghang mga lugar dayang makasinati og power interruption da sa Calbayog City. So abiso na lang sa atong mga consumers da no to make sure nga mag-charge na mo sa inyong mga electronic devices prior sa scheduled power interruption. Samtang diri sa lungsod sa Sugod, Southern Leyte, Suzette and Atipen, no? Sa kasamtangan medyo mainit na ang atong panahon for today. And for the past few days, medyo mainit na gid ang atong panahon. Ngani pag dito man tag Maasin City kagahapon, grabe yung inita sa panahon sa udto. So again, reminding pud sa atong mga kaigsunan, na mga lakaw to make sure nga proteksyonan gyud ang inyong mga kaugalingon kay grabe po ang kainit sa panahon. Do wa pa ta moabot o base sa forecast, wala man moabot og 40 degrees Celsius ang heat index pero init gihapon mga tigpaminaw no. So di ta magkumpiyansa ni ana. Sa kuryente for katong weekend no na kasinatita og power interruption NGCP nga hini siya nga scheduled power maintenance. So atong Sabado gagahapon actually no Sunday apektado diha no naapektuhan gyud ang mga kalungsuran sa Panaon ug Pacific areas and napoy pipila ka mga oras nga nakasinatitag pagkapalong ang kinatibukan pod sa kining Suleco nga coverage kay naay kining replacement sa kining dilapidated unit sa kining suspension insulator da sa Himayangan substation. But as of the moment, pamampoy gipagawas nga abiso sad ang Suleco kabayan niana. And pahinumdum lang po, dugang nga pahinumdum kay wala pa po mag-update ang Suleco. For online payment, as of April 4, ang ilang abiso wala pa'y update niini nga temporarily under maintenance ang kining GCash, Bills Pay. So atong i-remind po ang atong mga member consumers nga naman po yung mga registered diha nga mga kining offices nila, naman po ilang mga partner outlets, bayad dito na lang mo bayad no instead of doing it online kay basin niya og inig transact ninyo og dili ra pud na credit sa inyong mga power bills no kay ting bayad na bayagid ron sa kuryente. Atong tubig so far mampoy abiso ang Sugod Water District pero okay on occasion in some occasions labi na og waay kuryente medyo maapektuhan gyud ang atong supply kay pump malagi ang gamit no. So pamampod ron hopefully di ra pud ta makasinati og mga pagkapalong sa kining kuryente supply sa tubig karong tibok adlaw. Yes, diri apod sa Southern Leyte so far bisan sa kainit sa politika kay naa malagi kontra ron no for kining mga provincial o congressional nga mga positions bisag sa mga lungsod naa man pod. So so far bisan pa man sa kainit sa politika generally peaceful ra pod ang atong mga kalungsuran and ang atong mga kandidato ron busy sa paglatag sa ilang mga plataporma sa mga kabarangayan
And bisan pa malagi sa kainit, no? Nanay pa iban nga mga diskurso, nagpabiling kuan raman po, civil na ang atong mga kaigsunan, which I hope would remain until mahuman na ang eleksyon. Kay lagi, lumalabay raman yung pinili ay, no? Pila ra ka semana. And ato lang pong i-remind ang atong atong mga kandidato nga during the Holy Week, bawal ang mga kampanya, ipasabot na sa COMELEC. So, pahuway sa punta kay lahi man po na siya nga kalihukan. Atong oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, alas 8:27 na sa Kabuntago. Ug para sa atong mga istorya po di ay karong buntag, usa ka motorsiklo na disgrasya sa lungsod sa Malitbo. Limasawa Fun Run 2025 pagkahimuno sabda sa isla sa Limasawa. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO da sa hinundayan ni salmot sa local DRRM Planning Training of Trainers. Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco magpahigayon og lineman sa rodeo. Og ato na pong lakbitan mga kaigsunan ang mga balita gikan sa Philippine Information Agency Biliran, pinagi ni Sir Rodrigo Victoria. Ang Department of Trade and Industry agapod-apod og timbangan ng bayan sa mga unom kalungsod sa lalawigan sa Biliran. HIV/AIDS nakamantala og 124 ka mga kaso sa lalawigan sa Biliran. Og Bureau of Fire Protection nagpahigayon og art auction aron nga matabangan ang mga biktima sa sunog. Kana mga kaigsunan og uban pa atangi sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Standby human lamang ning mga maynungdanong mensahe. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
pananim, at ang mga baha na dulot ng malalakas na mga bagyo. Sunod-sunod na sakuna ang nanalasa sa ating mga buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng matutuluyan at makukunan ng pagkain. Pero dahil sa bilis ng aksyon at responde ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bonnie Marcos Jr. at ang mga baha na dudulot ng malalakas na mga bagyo upang punan at susunod ang nananalasa sa ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng matutuluyan at makukunan ng pagkain sa bawat sulok ng bansa. Pero dahil sa bilis ng aksyon at responde ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpahatid na ng agarang mga tulungan upang pangkunan at sustainin pa ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Umabot sa halos 8 milyon ng family food banks ang naipadala sa bawat sulok ng bansa para sa mga nasalantatan nating mga kababayan. Napakalaking tulong ng Morning Eastern ating pamahalaan. Oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, alas 8:33 na sa Kabuntagon. O karon makigsunan ato ng sugdag pagpadangat sa kumpletong detalye sa atong mga balita. Atong sugdan diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan, pinagi ni Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Thank you da mga salamat Ruel. Ato na ni-acknowledge ito na ito na mga ka-live stream. Good morning Sela Cristina, Jen Gulmatico, maupay nga agang na Franz Navarrete Proby. Good morning. Adina kabarangay aton siyahan notisya nalikom na DYS News Team. ASF border control state of calamity ha syudad na Borongan tungod inihan African swine fever kon ASF outbreak gin parigunan na CDRRMC ang detalye diha ang report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Ginaprubaran ng Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Council SIDRAMC at ang pagpapatuman ng Border Control and African Swine Fever ESF a syudad ngan igin-endorsara sanggunian pagnungsod nga igdeklarare state of calamity ang syudad ng Borongan tungod ang ESF outbreak agin dumara kadagmitan nga pag-convene ang SIDRAMC ang Biyernes Abril 4 kagimbuhat sa SIDRAM Office Conference Room. Ano sabi council meeting ato nigin patawag ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda, chairman ng SIDRAMC nga pinangunahan ni City Administrator Attorney Celestino Cabato nga nagrepresentar ang City Local Chief Executive kundi ingintratar at iging pagawas ng Executive Order EO number JEDCA 025-0425 Series of 2025 and Abril 3 an Executive Order declaring a pork holiday in Borongan City from April 4 to 18, 2025 as preventive measure against the spread of African swine fever, ESF. Ginparigunan ng konseho at ang pagpapatuman ng border control mismohan untuhan Biyernes, Abril 4, gintikangan at ang pagtuko din ESF checkpoint sa Barangay Bugas o Barangay Kamadan, Syudadan, Borongan, kundi diri itutugot at ang pagpagawas sinbaktin o live pig o pagpasalud din baktin na syudadan Borongan samtang adton karne nga baktin o processed pork meat kinahanglan adton lehitimo nga sertifikasyon tika nga National Meat Inspection Services NMIS natukahan adton City Veterinary Office nga pangunahan ang ESF checkpoint kasubong adton City Agriculture Office uniformed personnel nga nadton hintutungdan nga mga opisyal han barangay gimparig-an ang liwatan konseho adton resolusyon nga nagrekomenda o nag-i-endorsar sa sanggunian panglungsod nga igdeklarare state of calamity ang syudadan Borongan tungod ang ESF outbreak. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Para sa siyahan nga balita dide sa RP Calbayog, Daycare Center sa siyudad San Calbayog umabot na sa 150 size. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas report.
Sa padayon nga paningkamot sa LGU Calbayog sa pagpahilawig sa access sa early childhood education para sa kabataan sa syudad, ginabrihan sa tunang labay nga semana sa gobyerno lokal ang bag-o nga daycare center sa barangay Kabatuan, Calbayog City, Samar. Pinaagi sa nasabi nga dugang nga pasilidad, umabot na sa 156 ang kabugusan nga ihap sa mga daycare center sa Calbayog, matikang sa 80 sa doon pagtikang sa paglingkod sa administrasyon ni Mayor Raymond C. Uy. Samtang nagbutang liwat sa 42-inch nga smart TVs sa kada daycare center como suporta sa moderno nga edukasyon sa mga kabataan. Nagpapakita ang inisyatibo sa seryoso nga pangalimbasog sa gobyerno lokal sa paghatag sa mas hapsay, moderno nga inklusibo nga edukasyon para sa mga kabataan sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 38 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing pakabalita, gikan usab sa Philippine Information Agency Biliran. Department of Trade and Industry kung DTI nagapod-apod og timbangan ng bayan sa unom ka mga lungsod sa Biliran. Ani si Rodrigo Victoria para sa dugang nga detalye. DTI nagapod-apod og timbangan ng bayan sa unom ka lungsod sa Biliran. Sa tinguha nga maproteksyonan ang mga konsumidor sa probinsya sa Biliran gikan sa dili mao nga timbang diya sa pagpamalit sa merkado, ang probinsyal nga buhatan sa DTI nag-apod-apod og timbangan ng bayan sa unom sakop sa 8 ka mga lungsod nga sakop niini. Ang mga benepisyaryo sa mga programa mao ang malungsod sa Almeria, Kawayan, Maripipi, Kaibiran, Kulaba ug Kabugayan. Kini nga timbangan ng bayan gihatag kasumpay sa pagtimaan sa World Consumer Rights Day niadtong Marso 15. Ang programa sa timbangan ng bayan nga nahimugso isip usa ka inisyatibo tali sa mga buhatan sa DILG, DOST, Rizal Commercial Banking Corporation o DTI nagtinguha nga mapalig-on ang proteksyon sa konsumidor pinagi sa pagbutang og insaktong timbangan sa mga pampublikong merkado aron masiguro nga hustong timbang o kantidad ang madawat sa matag mamalitay. Ang mga representante sa mga LGUs mipadayag og dakong pagpasalamat sa paghatag sa ilang tungsod sa timbangan ng bayan kay kini usa ka dako nga lakang sa pagpanalipod sa katungod sa mga konsumidor. Nagpahimang mo usab ang DTI sa katawhan nga gamiton og ipahibalo dayon ang bisan unsang kalainan sa timbang nga ilang masinati sa merkado. Kini nga proyekto kabahin sa ilang mas halapad nga kampanya alang sa patas ug limpyo nga patigayon sa tibuok probinsya. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa mga balita usab gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod para sa atong unang nga impormasyon mga kaigsuonan. Usa ka motorsiklo na disgrasyada sa lungsod sa Malitpog. Para sa dugang nga detalye ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Usa ka motorsiklo ang naaksidente og naglambigot usab sa usa ka langyaw ang nahitabo da sa barangay Sabang sa lungsod sa Malitpog, Southern Leyte kanatong Abril 5 tuig 2025. Sumala pa sa impormasyon gikan sa Malitpog Municipal Police Station, ang sakyanan nga nahilambigit maong usa ka Kimco Visar 110 nga motorsiklo nga gimaneho ni alias Alvin, 24 anyos, ulitaw, lalaki, laborer o residente sa barangay Iba sa lungsod sa Malitpog, Southern Leyte. Samtang ang biktima nga giila nga si alias Rawford, 55 anyos, lalaki, usa ka Turkish national nga dunay tourist visa ug temporaryo nga nagpuyo sa barangay San Jose sa lungsod sa Malitpog, Southern Leyte. Sumala pa sa impormasyon gikan sa mga kapulisan, ang maong sakyanan nagbiyahe gikan sa barangay Iba paingon sa Malitpog town proper ug sa dihang aksidente nga nabanggaan ang pedestrian nga mula bangon taas sa kalsada. Tungod niini nakaangkon og mga minor nga samad sa iya nga nawong ang langyaw og dali kining gidala sa Living Hope Hospital sa Dakbayan sa Masin aron nga matambalan. Ang driver ug ang sakyanan nga nahilambigit gidala na sa Malitpog MPS alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa lungsod sa Malitpog para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas.
Balik kita nga di Eastern Samar. Pero good morning anay, Melvin Baliklig. Maupay nga aga. Mga pitad pagpugong nga diri na magsarang pa ang African Swine Fever kon ASF, Borongan. Igin latag. Ada naton report. Radyo Pilipinas Report. Para diri na magsarang pa ang ASF kon African Swine Fever sa syudad ng Borongan, nagpalusad ang executive order ni Mayor Dayan Agda para hin pork holiday. O ang temporaryo nga pagdirihin pagbaligihan ginihaw nga bakting din sa Borongan, tikang han April 4 nga da 18, 2025, dara inihan na hipatik nga kaso ng ASF, kundi nagpositibo ang tulong nga samples tikang hin piggery sa Eastern Samar State University sa Barangay Maipangdan, Borongan. Inagkinhayag ni City Administrator Atty. Celestino Cabato haging dumara nga press conference April 3 ha Mayor's Conference Room. Sumalakan Attorney Cabato may daging tugod nga checkpoint sa Barangay Kamadangan, Barangay Bugas, kundi may daging tuinan magbantay 24/7 para masiguro nga diri makakasulod ug makakagawasin mga live pig sa syudad. Ginhangyo niya ha publiko, public market, mga talipapa, nga tinikangan ng Sabado April 5, kinahanglan waray na ma-display magbabaligyan karnihin baktin. Nag-aprobar naman ng resolution nga nagre-rekomendar hasang guniang panlungsod nga magdeklarar hin state of calamity sa syudad ng Borongan darhan outbreak kan ASF. Iginsumat ni City Veterinary Officer Chief Dr. John Adrian Ang, hadtupay may dana nagbibinalik-balik kay opisina nga mga nagbabaktinan, nagsusumat nga may dahira magsakit nga kabaktinan, hinungdan nga irakadton ang lugar nga naisabutan nga may da mga namatay nga baktin. Sigun kan Dr. Ang, waray anay kumpirmar nga ASF, kay bangin magpanik ang tao, lugod igin pailaro nga blood test, pinagyan bulighan DA8, hanakalabay nga March 18, 2025. Sigun kan Dr. Ang, may datulong nga farm mairagin ko aning blood samples ha may pangdan Sungko og San Gabriel. Ang mortality may pangdan in waray makumpirmar kun pira kay an orhi nga paggadtuan limalaan buhi nga kabaktinan. Iginhayag pa niya kumpirmado nga may da ASF ang barangay may pangdan ang nagpositibo ang ASF test nga blood sample. Iga papailarom hindi population kun kaling ang mga piggery hasak nga sagupan 0.5 kilometer radius. Da mga paagi ang napakatapunhan ASF a baktin o mode of transmission. Ang paggamitin sa rakyan naging karganin mga baktin nga positive a ASF ang virus tikang ha wild animals, tikang in feeds, canned goods ngan pagtubong in sagmaw. Kasumpahinigin awag ni Dr. Leia Campoto, Han City Veterinary Office ang mga nagbabaktinan, igpatuman in stricto nga biosecurity. So gadin pagbubutangin mga foot bath, hakada tangkal ngan paglilinis kada adlaw, ang mga truck o sarakyan nga may dakarga in feeds in kinahanglan naka-disinfect. Ngan kun may himo may dalabagsakan in feeds nga diri na kinahanglan sumulod a farm. Importante ang agap nga pagsumat hit magsakit nga hayop ngan diri pag-ihaw kun hirain magsakit na. Pagpa-ensure ha PCIC mga hayop libre ini, bawal pagpakaon hin sagmaw ha mga baboy kun may dahalo nga karnihin baboy. Para habagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Balik tede sa Radyo Pilipinas Kalbayog, mga risda na aresto sa daram tungod sa illegal nga pagpangista. Detalye pamatihan naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Arestado ano sang mga resda sa mga personahe sa Daram Municipal Police Station durante sa gindumara nga Seaborne Patrol sa kadagatan sa Barangay Baclayan, Daram Samar sa tun Sabado sa aga, Abril 5. Si alias Gino, 33 anyos, residente sa Barangay Gintampilan, anadakop samtang nagamit illegal nga pamaagi sa pangisda gamit ang palupad nga gindidiri ilarom sa Section 64, Paragraph B sa Comprehensive Municipal Fishery Code of Daram, Samar. Nakumbiska sa iya panag-iya ano sa 40 kilogram nga bangka nga nakantidad 40,000 pesos, makina nga nakantidad 13,000 pesos, fine mesh net nga nakantidad 6,000 pesos, ng mga isda nga nagkakantidad 200 pesos. Siya nakagawas na kahuman magbayad multa sa Municipal Treasurer's Office, subay sa ordinansa San Bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas.
Sa lain pa nga impormasyon gikan sa PIA Biliran, HIV/AIDS nakamantala og 124 ka mga kaso sa lalawigan sa Biliran. Ania si Rodrigo Victoria para sa dugang detalye. Radyo Pilipinas report. HIV/AIDS nakamantala na og 124 ka mga kaso sa probinsya sa Biliran. Sumala sa datos sa Provincial DOH Office kung Pidoho, Biliran, adunay kinatibuk ang 124 na ka mga kaso sa HIV/AIDS ang himantala gikan pa sa tuig 1984 hangtod sa Disyembre tuig 2024. Namatikdan nga ang gadaghanon sa mga kaso misugod og saka sa tuig 2018 diin 14 ka kaso ang nahimantala sa tuig 2018 ug 2019 base sa taho sa Pidoho. Base sa mga taho, ang labing daghang kaso namantala sa tuig 2023 nga miabot sa 28 ka kaso. Sa tuig 2024, adunay 24 ka bag-ong kaso nga na-record. Bisan pa nga gagmay ang pagkunhod, nagpabilin gihapon nga taas ang gidaghanon. Ang mga kaso nakita sa tang lungsod sa Biliran, nagpasabot nga walay lugar o lungsod nga luwas sa maong sakit. Ang datos usab nagpakita nga ang kadaghanan sa mga apektado, mga batanon ug hamtong ana sa edad nga 25 hangtod 34 anyos. Gisundan kini sa mga edad nga 15 hangtod sa 24 anyos. Gagmay ra ang kaso sa mas tigulang ug walay na report nga kaso sa mga bata base sa maong taho sa Pidoho. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita mga kaigsunan gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod Limasaw Fun Run 2025 pagahimon sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Ania si Jevic Epis para sa report. Radyo Pilipinas report. Usa ka fun run ang mahitabo sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte karong buwan sa Mayo nga gipasugdahan sa usa ka non-government organization nga kini nga MEDCON Music for the Environment and Nation Development sa pagkigtambayayong sa LGU Limasawa. Sa nakuha natin impormasyon gikan sa buhatan ni Mayor Melchor Petracorta, atong nasayran nga naasoy nga kalihukan gitawag og Limasawop Sunset Fun Run 2025 nga mahitabo karong Mayo 3, 2025 og magasugod na nga kalihukan alas 3:30 sa hapon nga molibot sa nindot nga talan-awon sa isla og makita ang pagsawop sa adlaw sa naasoy nga lugar. Gibutyag usab sa buhatan sa mayor nga adunay 4 ka kategory nga pwedeng kapilian sa mga katawhan. Adunay 3K, 5K, 10K og 21K. Para sa dugang impormasyon, pwedeng bisitahon ang MED Facebook account o Limasawop Sunset Fun Run 2025 nga Facebook account. Gipasang usab nga walay registration fee sa mga runners nga nag-edad 7 anyos hangtod 18 anyos. Ang naasoy nga Limasawop Sunset Fun Run 2025 kabahin gihapon sa kasaulugan sa ika-504 nga anniversary sa unang Easter Mass sa Pilipinas nga nahitabo sa isla sa Limasawa niadtong 1521. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:50 na sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang pagpapadayon haton taramdan Good Morning Eastern Visayas kadugangan nga sumat estihanon Eastern Samar sa hiton pinakamahimyang probinsya yan ang piniliay. Amin niadton ginpahamtang ni Provincial Election Supervisor Attorney Butch Beato. Adyan detalye a report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Igindasigan Commission on Elections nga ito ni Eastern Samar sa iton mga probinsya nasod naginhingadnan nga mahimyang yan ang tidaraon nga eleksyon. Ang pagdasigin hinimo ni Attorney Juan Bautista Beato Jr., Provincial Election Supervisor, durante ni Unity Walk and Peace Covenant signing ang provincial candidates nga stakeholders duha ka adlaw antes o marangkadan local campaign period. Sigun kan Attorney Beato, ang kumilik naghihimoy nga tanan nga
kapitad agud magkamayadin credible nga election. Ini inhaluyuhin mga distraction, disinformation nga ginpapasarangin usa nga Attorney Respicio nga nasa ring madali mahakan electoral system and COMELEC. Sigo naman kan Attorney Beato, in fake news nga diri angay tuuron kay tika nga igpatuman ang computerized election waray panahitabo nga kahakan system and COMELEC. Ang procedure nga gini-insister ini ina-exister na tika nga magtika nga automation han piniliay ug nga waray internet connection before transmission nga nagkakamay-ada la after printing an election return para ma-transmit amo na print nga mga election return. Nga ni sigon kan Attorney Beato nasabi nga abogado na atubang na yung patong-patong nga kaso cybercrime mapagpasarang hinpiki nga impormasyon ngan paghibanghan imahe nga kredibilidad han COMELEC. Tasumpay hini mahugot nga nagpahimat ni Attorney Beato mga tigsiring bahin hitmudos iton mga tao nga karuyag kumita yan nga piniliay hirain madaraon ng mga kandidato magkaluy nga partido mga ngarin sa lapingan magpapatapon nga igdadagit eleksyon. Balita wa kamatuuran mahulat lahit resulta hit eleksyon. Iirahonan sa lapi han naghatag nga kandidato nga nagdaog samtang naperde ibabalik ang salapi. Karuyag singin laway lan ira naging kapital pero dako ang kakabihan hit piniliay. Habot nga hini nga mga ayat nagpahamtangin kumpiyansa sa Attorney Beato nga tanan nga hindadabihan in magkakaurusa ti pakaten peaceful, credible and orderly nga 2025 midterm election didiha Eastern Samar. Paran bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita, OGMO member voluntaryo nga nagsurrender sa Bungtosan Matuginaw, Samar. Detalye adi kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Matuginaw, Samar. Voluntaryo nga sumrender sa Abril 4, Biyernes San Kulop, sa miyembro sa Underground Mass Organization UGMO nga kaapi sa Communist Terrorist Group CTG sa Barangay Maduroto, Matuginaw, Samar. Si alias Lito, 41 anyos, inagdesisyon nga bumalik sa pilusan gobyerno kahuman maeksperyensya ang kakurian nga ginaatubang sa grupo ngan karuyag na mag-ukoy sin mas simple ngan maupay nga kinabuhi. Kinbuligan siya sa Matuginaw Municipal Police Station, ilarom sa panguna ni Police Captain Marvin Labrage para sa proseso sa pagsurrender. Nakakarawas siya sin financial nga ayuda ngan posibilidad nga makabenepisyo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ECLIP. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing balita gikan sa Philippine Information Agency biliran na Bureau of Fire Protection nagpahigayon og art auction aron nga matabangan ang mga biktima sa sunog. Ani si Rodrigo Victoria para sa dugang detalye. Radyo Pilipinas Report. BFP nagpahigayon og art auction aron matabangan ang mga biktima sa sunog. Ang mga lokal ng artista sa probinsya sa Biliran, kauban ang probinsyal nga buhatan sa Bureau of Fire Protection o BFP, naglunsad og usa ka art auction aron matabangan ang pipila ka piniling pamilya nga nabiktima sa sunog ug nawad-an og puloy-anan. Ang tanang obrang ni salmot sa art competition nga gipasugdahan sa BFP Biliran sa nakalabay nga bulan agi pagsaulog sa Fire Prevention Month ang mga ibaligya sa maong subasta. Ang tanang malikom nga halin sa auction pagabahinon 50% para sa artista nga naghimo sa obra o 50% para sa mga pamilya nga biktima sa sunog nga karon walay kapuy-an og nagkinahanglan og tabang. Ang maong auction gi-curate sa usa ka lokal nga Biliranon nga naila nga tigpinta dili lamang sa Pilipinas sa panasta sa gawas sa nasod nga si Mr. Roel Kabulang nga aktibo nga nagpasiugda sa lokal nga sining. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa Sogod,
Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ko ni MDRRMO sa lungsod sa Hinundayan ni Salmot sa local DRRM Planning Training of Trainers. Aniya si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas report. Malampusong nakahuman sa Local Disaster Risk Reduction and Management kon LDRRM Planning Training of Trainers ang lokal nga panggamhanan sa Hinundayan, Southern Leyte nitong Marso 31 hangtod Abril 4 nining tuiga. Nasaran nga kinigitambungan ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Designate Kathleen Ponce Cocharo. Gitaho nga gipangunahan ang kalihukan sa Office of Civil Defense o OCD Region 8 katambayayong ang DRRMO League of Northern Samar Incorporated o ang Leyte Association of DRMOs Incorporated. Nahiuyon sa Republic Act 10121 tumong sa aktibidad ang pagpaligon sa technical nga kapabilidad sa mga local DRRM officers sa pagmugna og science-based, inclusive ug implementable LDRRM plans. Gipalambo usab sa kalihukan ang kaibawo sa mga partisipante kabahin sa hazard risk assessment, development planning integration ug multi-stakeholder engagement. Matod sa MDRMO Hinundayan, ang pagsalmot sa mga training of trainers o sa kamayong danong lakang aron sa pagtukod og komunidad nga ligon og andam sa kalamidad. Ingon man paghatag kapasidad sa mga lokal nga lider nga manguna sa LDRRM planning process. Balita gikan sa lungsod sa Hinundayan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras, alas 8:58 na sa Kabuntagon. Ate Pen and Suzette, ito na lang pong isunod no ang inyong mga panapos nga mensahe. Ate Pen? Yes, thank you, Aljon. Ayan, inaapi kinakitahin na oras para nato na partisipasyon. At ramdan, good morning Eastern Visayas para yan ang adlawhan na Monday, April 7. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey nga nato na kabakyang diya Master Control Engineer Alquina Baldonido, anato na mga news contributors sa Daisy at Isok nga Dayan. Ate Pen na pumida ini, nasaring gidamoy nga salamat. Thank you nga danato ng mga ka-livestream Melvin Baliklik, Franz Navarrete Proby, Jen Golmatico, Sela Cristina nga niba pa. Outro nga higayon, boss nga haw, pareho nga oras nga ni stasyon, di nila ato na taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, angan magmanamilit na liwat kami today sa RP Calabayog. Salamat sa aton mga nakaupod sa Master Control, sa BOS Sir Louie Alalon, ngan si Kuya Ezra L. Ezra Taro. Ngan salamat liwat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito. Sa ngaran sa nato na acting station manager Hinaro Navilon, ako Troy ni si Suzette Pretencio. An iyo nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. O kami usab diri sa lungsod sa Sogod. Manamilit na para karong Lunes nga edisyon ng atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Ato nga pasalamatan usab diay nga atong mga kaubang frontliners sa ilang mga balitang impormasyon sa atong kauban usab diri sa Master Control. Ang atong technician on board, Sir Noel Palugo. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas sugod sa Macau Sapa, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan, Ruel Bugnos, magpasalamat o hangtod sa sunod nga edisyon ng atong programa. Good morning, Eastern Visayas. Radyo